Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Soljen. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Opo. Salamat po sa panahon, Ma'am. Sa ngayon po, Ma'am, ano po ang nagiging papel ng Solgen sa gitna po ng ginagawa ngayon na pag-iimbestiga ng ICI, ng Ombudsman, DOJ, para po natin mapanagot ang mga taong sangkot sa skandalong ito, Ma'am? Opo. So ang Solgen po, ang opisina ng Solgen, ang abogado ng AMLC, ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So lahat po nung mga sinasabi or nire-report ng AMLAC na mga freeze order na kanilang fina-file sa Court of Appeals, so ang Solgen po ang abogado at nagre-represent sa AMLAC. Pangalawa po, nakikipag-usap na rin at kami ay nag-appear na din sa ICI sapagkat si ICI ay tinatawag ang mga iba-ibang ahensya at tinatanong ang bawat isang mandato namin para magkaroon ng iisang kumpas kung ano na ang mga ginagawa ng iba-ibang ahensya. So kami po ay kaisa doon at meron na rin ho kaming mga plano na gawin with the DPWH, DOJ, Ombudsman sapagkat on a regular basis po, ang Solgen kasi ang nagdidepensa sa Republic of the Philippines. Hindi po ito involved sa prosecution or taga-usig or investigasyon. Kaya po kung regular lamang na mga kaso, usually ang Solgen po ay pumapasok kapag criminal case. Pag ito po ay nasa level na ng Court of Appeals or Supreme Court, ang mga nagfa-file po ng mga kaso at umuusig, ito po ang DOJ or Ombudsman. So kami na po ang sasalo kapag nasa level na po ng Court of Appeals or Supreme Court. Yun ho naman pala, no? Mas magandang ito inyo po na ipaliwanag ang papel ngayon ng Solgen. Ma'am, dito po sa mga AMLAC cases, kumbaga, ma'am, kayo ho ba mismo ang naghahain ng petisyon sa Court of Appeals para payagan po yung kagustuhan ng AMLAC na mag-freeze ng mga accounts? Opo. Ang amin pong protocol ng AMLAC, sila po ang nagsasagawa ng lahat ng investigation, financial investigation. So normally po inaabot sila ng ilang buwan para mag-imbestiga pero ito po talaga accelerated ang ginawa ng AMLAC. So usually ide-deputize po namin ang AMLAC, yung kanilang legal counsel na siyang mag-hiring sa Court of Appeals at pag nagkaroon na po ng hearing kami na po ang sumasalo. Ayun, opo. So, ma'am, dito po ngayon sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa different government agencies kasi kasama kayo sa pinatawag nga po ng ICI para kumbaga whole of government approach po ito. So sa ngayon po, ma'am, hindi kayo as in direktamente na kasama sa alumampong usapin para doon sa mga restitution o mga pag-case build-up, ma'am, dito sa mga kasong isasampa sa mga sangkot sa skandalong ito? Opo, yun pong case build-up, ang responsibilidad po na iyan ay nakapataw sa DOJ at saka po sa Ombudsman. Okay? At ngayon po, ICI, kabahagi na rin po ang ICI sapagkat sila po ang nag-iimbestiga. So, pero amin pong tinalakay at sinabi doon sa ICI na meron nga pong isang batas, yung RA number 1379, kasi ang tanong po noon ng ICI ay bukod sa mga kaso na kriminal, administratibo, mayroon pa ba na mas mabilis-bilis na pwedeng makarecover ang state doon sa mga nanakaw sa kaban ng bayan. So amin pong tinalakay itong RA 1379 na kapag ang elements po nito, kapag ang isang public officer merong property na grossly disproportionate sa kanyang sweldo, ay magkakaroon po kaagad ng presumption of ill-gotten wealth. So ito po ay civil in nature kasi pag
pag criminal, criminal case, mas mataas po kasi yung burden of proof. Kapag ka civil, ay mas mababa sa burden of proof ng criminal case. So, ito po ay isa naming isinuggest, but ito po isang 1955 Yes, ma'am. law. Mm-mm. Pero nung 1989, ang nakalagay po sa batas, Solgen ang nag-i-initiate. Pero nung 1989 po, nung ipinasa yung Ombudsman Law, ay nailipat po sa Ombudsman ang responsibilidad na mag-initiate nitong kaso under RA number 1379. Subalit, nag-uusap na rin ho kami ng Ombudsman kung may kapangyarihan ho kasi ang Ombudsman na mag-deputize naman, magpasa sa ibang abogado. At ang amin hong napapag-usapan, parang maganda na total kami ang naghahawak ng AMLAC case na civil forfeiture din sana ang katapos-tapusan noon, ay Solgen na ang mag-handle din po nitong RA 1379. Pero kailangan po ay kami magpirmahan muna ng MOA sapagkat sa ilalim po ng batas, dapat Ombudsman ang nag-i-initiate nito. Ay, napakainam po, Ma'am Attorney, no? Solgen, and yung pong binanggit yan kasi yan nga pong pupuntahan nga po natin sana, no? And very good na inyo po itong sinimulan na. Kasi sabi nga din po nila Attorney Shell Jokno, nila Congressman Jokno, may batas nga po itong RA 1379 na civil case mas mabilis kumpara sa criminal case. Ano po? At sabi din nga dito, sabi niya, Solgen ang dapat na nangunguna po dito. So ngayon po, kaninyo, binago na pala ito. Nalaman natin just today, no? So magmomowa kayo para itong responsibilidad ng pag-usig sa mga government officials na klarong-klaro na ang kanilang pamumuhay ay labis-labis kumpara sa kanilang declared na mga kinikita ay pangungunahan na po ninyo. How soon will this be, Attorney, Ma'am Solgen? Opo. So, kami po ay siguro may mga 2 linggo na nag-meeting ng DPWH sapagkat ang sabi po ng opisina ko, sabi ko kay Ombudsman Remulla, ay okay kung i-deputize po kami, handa po kami, pero kailangan po namin ng case build-up dahil gawa ng wala po kaming competence, hindi po kami ang nag-iimbestiga, nagke-case build-up. So, kailangan po namin halimbawa yung mga dokumento ng ITR, titulo ng mga lupa o ari-arian, maaari magmula sa LRA na under naman po yan ng DOJ. So, kailangan po ng koordinasyon para magkaroon po kami ng mabuo ang kaso at nang ma-file po. Opo. Ma'am, ito ho ba ay tutukoy lamang sa mga sangkot dito sa iskandalong ito? Meaning DPWH officers, officials, and staff and the proponents o mga legislators po, ma'am? Ang sakop po ng RA 1379 lahat po ng public officials o kahit po yung mga transferees nila o baka ho na ilipat na sa mga pangalan, mga dummies or nominees. Sila po ay hagit ng RA 1379 at ang penalty at relief nga po nito, kaya ho rin ito ang napapag-usapan na ibig pisilinin na ating Congressman Shell Jokno ay ang kahuli-hulihan po nito ay forfeiture of property in favor of the state. Opo, oo nga po. So, ma'am, sabi ho ninyo yung case build-up, kailangan nyo ng resources dyan. Kasi po, ma'am, di ho ba, sabi nga po ninyo, no, klaro naman po sa batas, no, kapag sobra-sobra, labis-labis, yung ari-arian mo, kumpara doon sa kakayahan mong kumita. So, dito po, ang inyong magpapasihan, malamang, SALN, ng ilang mga taon na dineklara ng isang government official and yung pong corresponding na income tax niya. Kasi maaari sabihin mo na malaki ang aking dineklara pero magkano bang binayaran mong buwis para mapatunayan na yung nga ang iyong kinita. Meron ho, yun po bang sa salin ho kasi siguro baka hindi kayo mahirapan masyado kung kayo po'y government to government pero kapag ho income tax, mahirap ho ba yun? Ano po, pwede po tayong makipag-usap sa BIR at makipag-ugnayan para ho matulungan
ang ombudsman at DOJ para nga po dito sa case build up. Pati ho yung mga titulo, ang mahirap lang, Manong Ted, creative na po ang mga tao hindi naman yan magtatago siguro sa kanyang bank account. May iba-iba na ho kaming naririnig ng paraan kung paano ba nila itinatago or nililinis yung nilolonder yung nilang mga kaperahan. So halimbawa, humingi kami ng tulong sa LRA, mga paki-check sa database kung may mga lupa ba na nandito sa pangalan na ito. Maaari kung wala na, baka nailipat sa mga kamag-anak, mga kasama sa buhay na legal o hindi legal, kasama na ho iyon. Yun po ang magiging challenge sa dito. Pero tama ho kayo na pasimulan na muna yung SALN, ITR, maaaring check na rin natin yung mga titulo at ano pa pong ibang sources siguro na pwedeng nasa government record. Opo. Pero ma'am, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, hindi maitatanggi na kumbaga ang prioridad ay yung mga sangkot sa skandalong ito ngayon. Opo. Ito na muna po ang priority. Tama okay. naman ho kayo, dahil kahit ho yung mga comment ng iba, parang itong ICI na Independent Commission on Infrastructure Projects, hindi lang ho DPWH, di po ba, panaka-naka, may nagsasabi na, tingnan din itong mga project sa DepEd or tingnan din yung mga ibang ahensya. Pero ito muna siguro ho ang priority sapagkat kailangan talagang mag-respond sa kung ano ho ang talagang iinis at ikinagagalit ng tao. Opo. So ma'am, alam po naman din namin na hindi naman lahat ng bagay i-announce sa publiko, lalo na kapag kayo po meron ng ginagawang case build up sa tulong po ng anuman pong government agency. Pero ma'am, ang paghahain po nito, ano ba ang mga basic talaga na dapat niyong informasyon na makalap? Nang sa ganun po, pag ito'y naihain na, ito po ma'am ay sa regular RTC lang po ma'am, di po ba? Pag naihain na ito, ano na po, kumbaga para ho mas solid tayo na yung pong proseso ng pag-recover nga, for feature sa sinasabing nakaw na yaman ay magawa agad-agad. Opo. So, ito po, kailangan kasi maipakita na yung property na sinasabing malaki kesa sa sweldo niya, na acquire niya during his incumbency. Kailangan ho mapatunayan na yung amount of property talagang disproportionate to his salary. Ang maganda ho kasi dito sa batas na to, may presumption na ito ay unlawfully acquired. So, sa ordinaryong kaso po kasi, ang prosekusyon ang nagpapatunay, siya ang may burden of proof. Pero dito sa batas na ito, pag naipakita mo lang na manifestly out of proportion to his salary, di lilipat doon sa public official. Ikaw ngayon ang magpatunay. So ano naman ang mga pwede niyang sabihin na pagpapatunay? Pwede niyang sabihin na, ito ay aking minana. Ito ay, so siya ho ang magsasabi kung saan galing yan. Bakit ang yaman mo? Opo. At dito ma'am sa naturang batas kasi, pag naihain po ninyo ang petisyon, binibigyan po lamang ng 15 araw po yung pong respondent to answer. Yan ho bang 15 araw na yan, ma'am, ay maaari pa hong i-dribble ng respondent dito na naman, maaari ba na naman silang pumanik ng Supreme Court, questioning kayo? Alam niyo ho, yung mga delays na maaaring gawin nung mga nagnanakaw sa gobyerno. Opo. Tama po ang inyong observation, Manong Ted. Minsan pagka binabasa natin yung batas sa kalagay, ito yung period of 15 days. Pero ang tanong natin, bakit pagka pinagsuma-suma mo, parang ang isang kaso ay tumatagal kung mayroong aakyat sa Supreme Court, parang 7 years to 10 years. Pero days lamang. Pero ako ho ay umaasa, nagsimula na yung sinabi ni Ombudsman Remulla. For example, yung kapag po sa Sandigan Bayan ang kaso na naihain, ang pinag-uusapan nila
mga rason hearings kaya? Kasi siguro naasahan din natin na lahat na po kasi ngayon ng branches of government, ano ang ginagawa ng legislature para para magkaroon ng more transparency and accountability. Ang executive, ganoon din po. What about the judiciary? So siguro po, magkakaroon din sila ng ambag kung papaanong magtuloy-tuloy po ito. Dahil tama ho kayo, marami po kaming kaso na hinahawakan sa Solgen. Minsan ho yung main case, nagkakaroon ng sanga-sanga. Kung ano-ano ho ang tinatanong, jurisdiction, meron bang grave abuse of discretion. Parang yung main case ay nalilimutan, tapos i-resolve mo na yung sanga-sanga. So, tama po yung inyong agam-agam na kahit na 15 days ang nakalagay dito, tapos nakalagay pa ho sa batas, the court shall set a date for hearing, tapos which may be open to the public. Tapos, basta ang kailangan lang po, may ample opportunity to explain, of course, yung due process naman dun sa kabila. Kung hindi po mapatunayan to the satisfaction of the court na he has lawfully acquired the property, yun, ifo-forfeit po in favor of the state. Opo. But ito hong batas na ito ay sakop nga lamang ay mga public officers and public government employees. Ano po, hindi sakop ang mga pribado. So meaning, yung mga contractors, hindi sakop, no? Pwede yung mga, ang nakalagay po parang pati transferees, nominees, mga miss, pwede, ano po yan, so kahit hindi ho sila public official, basta't mga nominees or dummies. Ayun, opo, pwede ho pala. O sige, so ma'am, dito po sa usapin ng restitution, ano po, sa mga, eto ngayon, may mga DPWH district engineers, no, na nagsasabi, gusto namin maging state witness pero may mga kondisyon na hinihingi po ang Estado. Pwede ho bang separately maghain na kayo ngayon ng forfeiture case kasi inaamin naman nila na nagnakaw sila. Ano po, tapos meron din pong ilan na mga, halimbawa, mga congressman na sa mga dokumento, klaro naman po na hanggang ngayon sila ang may-ari ng construction companies. Sila din po ang mga kontratista ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Pwede ho bang kaagad roon, makapaghain na kaagad-agad para po hindi na mahirapan kasi hindi po ito, kasi yung forfeiture parang baka may debate pa ron. Pero kapag restitution, baka may debate pa sila matagal. Itong forfeiture, mukhang mas madaling proseso. Opo. Manong Ted, yun kung kaya maganda rin ho na kami ay mag-usap-usap at ma-streamline ang mga efforts sapagkat yun pong AMLAC na i-final din na namin na may nakakuha na ang AMLAC ng freeze orders at ang aking pagkaalam ay may 3 pang parating na ipa-file, ay yun po ay nauna na nga. Meron lang pong confidentiality requirement, kaya hindi po namin na mabanggit ng AMLAC kung sino-sino. Pero may freeze orders na po. Ang narinig ko po na press release na nila ay worth 5 billion na po ang mga bank accounts at properties na kasama sa freeze order. So civil forfeiture din yun, Manong Ted. Pareho po. Opo. Sige po. So ma'am, sa ngayon po naman, kamusta po ang inyong staff? Ang inyo pong workforce para po kasi meron kayong regular na trabaho, hindi nawawalan kayo ng trabaho, napakarami yan, Solgen na pinasasagot, ng hukuman. Opo. At ito ho ngayon, inyo pong assignment na bago. Tama po. Meron po kaming 300 na abogado sa Solgen. Tapos, pero kami nga ho ang lahat ng nagdidepensa pagka inihabla ang lahat ng departments natin, ang Office of the President, ang Senate, ang Congress, lahat ho ng mga state universities. So, meron ho kami 450,000 cases na hinahandle sa Solgen na normal. Ito nga po yung nasabi namin at nagulat si Senator Sherwin Gatchalian sa budget hearing kung paano nahahandle namin. Kami po ay may 2 abogadong ipinahiram din sa ICI para matulungan naman ng ICI. At meron din po kami na binuuna na siyang tututok dito po sa civil forfeiture para makaambag naman po ang Solgen kahit na
kahit na hindi po kami ang involved sa prosecution or build-up. But we will be ready. Opo. Sige po. Ma'am, meron na ho bang jurisprudence ito? Nagamit na ho ba itong 1379? Meron na ba makakataon na naka-recover ang estado ng nakaw na yaman sa pamamagitan po ng Republic Act 1379 na ito? Okay. Hindi po ako lamang pamilyar kung meron na pong mga nagkaroon ng mga desisyon dito. Pero ang una po namin kasi ngang sinek ay kung dahil 1955, ang una ho namin sinek ay kung ito ay buhay pa na batas. So wala lamang po akong impormasyon ngayon kung merong mga recoveries na. Opo. Sige po. Pero ma'am, kung sakali po, no, i-separate natin tong iskandalong ito ngayon, pero kung meron pong isang mamamayan, kasi dito po sa batas kaninyo na meron lang hong pagbabago doon kung sino ba ang dapat na manguna. Kasi po dito, the Solicitor General, upon complaint by any taxpayer, no? Okay, to the city or provincial fiscal who shall conduct a previous inquiry similar to preliminary investigations in criminal cases and shall certify to the SolGen that there is reasonable ground, etc. So kumbaga, sa ngayon po, kung meron pong mamamayan na na magsusumbong na ang kapitbahay niya na public official o sino man pong alam niya na sobra-sobra ang kayamanan doon sa kanyang kinikita, magsusumbong pa rin dito po sa ombudsman. At ang ombudsman ang hahawak sa kaso, hindi na po kayo. Just to be clarified, to be clear about it. So ang pinag-usapan po kasi namin ni ombudsman dahil nga po nag-discuss kami nito na hindi ho na-amend yung kaso pero impliedly repealed siya by RA 6770, yung ombudsman law, at saka po nasa case law na dapat na ombudsman. So pero ang plano po ni ombudsman, i-deputize kami. So kami po, pag na-deputize niya po kami, pwedeng kami na po ang mag-file. Ayun. So pwede pong sa inyo na po direkta magsumbong? Yes, opo. Okay, opo. So buhay pa po itong 1379, pero yun lang po, yung deputization po sa inyo ng ombudsman para po yung pong maaari pong magsampa ng kaso ng forfeiture case ay SolGen. Yun po lamang pong kulang ngayon. Opo. Ayun. So at saka kanina po, ito po ako ay nag-research kaagad kung meron. Ang pinaka-recent po na nagkaroon ng forfeiture case na ang gamit po ay RA 1379 is meron po noong 2023 na ginamit po itong RA 1379. May we know? Kahit na po without mentioning the names of the respondent, ano ho ito? Mayor, governor, congressman? Okay, sandali po ha. Opo. Ito ay Sorry po, SolGen, na-istorbo namin ano kayo. po ito? Ito po ay Republic versus Nieto Racho. Si Nieto Racho ay public officer. Hindi ko po masyadong makita lamang dito kung ano ang kanyang posisyon. So, ito po ay mahalaga lamang para lamang malaman dahil lumang-luma ang case, baka po nagdududa yung mga tao na ginagamit pa ba yan, valid pa ba yan. So at least ito po ay 2023 case, yun po ang batas na ginagawa. Okay, 2023 case, ang tanong lang dyan, kailan yan naisampa? Ayun po. Yan ay Supreme Court decision? Supreme Court decision na po ito. So umabot ng Supreme Court na naman. Yun. Opo, yun lamang po. Sige. We will have to do a research on that kung kailan nagsimula yung kasong yan at ilang dekada bago na-resolve ng kataas-taasang hukuman. Republic of the Philippines versus Nieto A. Racho.
Yan po ang aming... Opo. Okay. Yes po. May pahabol na pong tanong si Chacha. Oo. Gocha. Attorney Darlene, ito pong RA 1379 or yung forfeiture law nga po natin na batas na naipasa kanina, sabi niyo po, noong 1955 pa, para bawiin ng gobyerno yung mga ari-arian o yaman ng isang opisyalis na hindi maipaliwanag. Sabi niyo po, ang unang ginawa niyo ay chinek kung buhay pa yung batas kasi nga po, 1955 pa siya. Pero para po sa inyo, itong RA 1379 na ito, ano bang kailangan nating gawin para po mas mapabilis yung proseso sa forfeiture? May kailangan bang i-amend sa batas kasi nga 1955 ba to? O kulang po ba sa political will para maipatupad ito? Tingin ko po, medyo nag-iingat sa case build-up. Kasi meron hong development katulad itong linggong lumipas. Di po ba nagkaroon ng plunder case against about the PIDAF, Napoles, Gigi Reyes, and Juan Ponce Enrile. Tumagal, tapos acquitted. So kaya napakahalaga talaga na maisaayos ang case build-up. Kasi pagka po may hindi, napakataas kasi ng burden of proof ng korte. So isa yan, pag-iingat. Pangalawa, ang nakikita ko po, yung baka po masusing na pinag-iisipan, na pinag-aaralan ng DOJ, kung sino sa kanila ang pwedeng maging state witness para po mabuo ang teorya. Yun po ang tingin ko na hindi basta-basta na magfa-file ng case. So ang DPWH po pinakamaaga, I think nung umupo si Secretary Dizon, meron siya kaagad na file ng mga cases na yung pinaka low hanging fruit kaagad, RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka malversation. So hindi muna itong mga iba. Marami ho kasing mga batas na pwedeng na-violate. Pero yung low-hanging fruit muna para mabilis. Opo. Sige. So, ma'am, salamat po na marami sa inyo pong panahon na ito'y maipaliwanag. Ngayon po, mas nauunawaan namin ito pong RA 1379 at ang papel po ng SOLGEN dito po ngayon sa paghahanap po ng taong bayan ng hustisya at accountability. Sa ulitin po, ma'am SOLGEN. Thank you. Maraming salamat po. More power po. Opo, thank you. Si SOLGEN Darlene Berberabe. Salamat po na marami sa kanyang pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa ng ating maunawaan ng lubos. Ito pong ginagawa ng Estado para po sa paghahabol dito sa mga umano. O diretsahin na po natin mga magnanakaw sa pera ng bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!